May kasabihan tayo na hindi nasusukat ng pera ang tunay na halaga ng tao. Pero hindi lahat naniniwala ron. May mga taong iniisip na kapag may pera ka, mas mataas ka na sa iba. Na kapag maganda ang bahay at maayos ang buhay mo, may karapatan ka ng maliitin ng kapwa mo. Ngunit sadyang magkakaiba ang buhay natin at magkakaiba rin ang pananaw. Magandang araw sa inyong lahat, listeners. Pamagat pa lang ng kwentong to, alam kong may ideya na kayo. Makikilala natin dito si Tracing, isang babaeng nasanay sa komportableng buhay dahil sa perang pinapadala ng asawa niya na matagal nang nasa abroad. Dahil sa yamang natatamasa ng walang hirap, naniwala siya na pera ang sukatan ng halaga ng tao. Pero paano nga ba kung ang taong minamaliit mo noon, sila pala ang magpapakita ng kung ano ang tunay na ibig sabihin ng salitang halaga? Umpisahan na natin ang kwento. Ang swerte mo naman, ine. Isa sa mga may kayang pamilyang mapapangasawa ng anak mo. Aba, hindi naman sa pagmamalaki ano. Abay nakapagtapos rin naman ng kolehiyo itong si Rhea ko. Hindi naman namin minamaliit ang sakripisyong nyong yon para makapagtapos si Rhea. Ang amin lang naman di ba, di abroad ang balai mong lalaki. Nako, ang pera nila, sa kanila lang yon. Ano ba naman kayo? Masaya lang naman ako na hindi magagaya sa akin ang anak ko. Kita mo, matanda na ako, pero nandito pa rin ako at nakatira sa tabi ng riles. Oo, magiging maayos nga ang buhay nilang mag-anak roon. Pero sana naman maidamay ka ano. Matanda ka na nga, hindi ka na dapat na nakakaranas pa ng hirap. Ano ka ba naman, Amelia? Ayos lang naman sa akin na makitang maayos ang buhay ng anak ko at ng magiging apo ko. Sanay naman na ako sa ganitong buhay. Nako, kahit pa sanay ka sa ganitong buhay, hindi madali ang mag-isa na lang. Kailangan mo pa rin ng mag-aalaga sa'yo. Para na lang kung magbabayad yang si Rhea ng mag-aalaga at titingin sa'yo kapag hindi mo na kaya. Malakas pa ako, ano ka ba? Tsaka, hindi ko gusto na kung sino lang ang mag-aalaga sa akin. Hindi ko kailangan ng mga yon. Nasasabi mo lang yan ngayon. Pero kapag hindi mo na kaya, ay nako, wala ka nang magagawa. Ay, bakit mo ba sinasabi yan? Hindi naman siguro ako pababayaan ni Rhea, kahit pa doon na sila titira sa mansyon na yon. Yun kung hindi babaguhin ng pera ang anak mo, Kilala ko yon. Hindi ganong babae si Rhea. Maniwala ka't sa hindi, mas gugustuhin nun na mag-ulam ng bagoong na may mantika kaysa dun sa mga medium rare na karne. Matapos ang kasal, sa bahay ni Tracing tumira pansamantala ang mag-asawa. Pero sa paglipas ng araw, hindi nagiging komportable ron si Rhea. Hindi dahil hindi siya sanay sa bahay na yon o hindi siya sanay sa pamumuhay ng mayayaman, kundi dahil sa biyanan niyang si Tracing. At dahil nagdadalang tao na, mas madali na siyang ma-stress o di kaya ay mairita. Isang buwan sila ron bago nakaramdam si Nico na iba na ang aura ng asawa niya. Wala na ito sa mood madalas. At madalas din tahimik na lang. Kaya naman kinausap niya na to. Napapansin ko na hindi ka na komportable dito. Gusto mo ba na doon na muna tayo tumira kay Nanay Ine? Pwede ba yon? Baka kasi kung anong masabi ni Mama sa akin kung lilipat tayo ron. Huwag mong isipin kung anong sasabihin niya. Dahil kahit ako, mas gusto ko dun sa may inyo. Iba kaya yung thrill kapag yumayanig yung bahay dahil dadaan yung tren. Sira ka talaga. Hindi ko lang kasi gusto yung mga pinapakain na sa akin dito. Kapag naman nagrereklamo ko, may nasasabi siya. Tsaka iba yung trato niya sa akin Feeling ko kasi ayaw niya sa akin dahil mahirap lang kami. Isa pa, masanay talaga ako sa simpleng buhay lang.
sa simpleng pagkain. Huwag kang mag-alala. Valid ang gagawin kong rason kung bakit tayo lilipat ron. Buntis ka at maselan sa mga bagay-bagay. Gusto ko rin naman na maging komportable kayo ng anak natin. Hindi nakakatulong sa pagbubuntis mo kung mai-stress ka lang. Salamat ha. Salamat kasi naiintindihan mo ko. Alam ko mahirap sa'yo yung gagawin nating paglipat doon. Dahil hindi naman yun yung nakalakihan mo. Sanay ka sa ganito. Sanay ka sa marangyang pamumuhay. Ano ka ba naman? Ayos lang yun. Lumaki man ako sa marangyang pamumuhay. Bukas naman ang puso at isip ko na subukan ng mga nakasanayan mo. Salamat talaga. Salamat at naiintindihan mo yung sitwasyon. Nakatayo ang maliit na bahay ni Aling Ine. Ilang metro lang mula sa riles ng tren. Konkreto ang ibaba nito at may 2 maliit na kwarto sa itaas na gawa sa plywood. Lupa ang sahig sa loob. May lumang lamesa, 2 kahoy na upuan at maliit na kalan sa may gilid. Sa labas ng bahay, naglalaro ang apo niyang si John. Hawak niya ang isang patpat at gumagawa ng kalsada sa lupa para sa maliliit niyang laruan na kotse. Puno ng alikabok ang paa niya, madumi ang damit at maitim ang kuko dahil sa paglalaro sa lupa. Sa loob ng bahay, abala sa paghihiwa ng gulay si Aling Ine para sa tanghalian nila. Nang may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila, pagtingin niya sa may bintana, nakita niyang bumaba si Trising. Maayos ang suot at may dalang handbag. Naglakad si Trising papunta sa bahay, ngunit bigla siyang napahinto nang makita niya si John na nakaupo at naglalaro sa lupa. Ay nako! Ano ba to? Anong ginagawa mo diyang bata ka? Katanghali ang tapatin nandyan ka't naglalaro. Bilad na bilad ka sa araw. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ay, pawisan ka na. Kumakapit na ang alikabok dyan sa katawan mo. Sino bang kasama mo dito, ha? Ano ba yon, John? Sinong nandyan? Ay, Trising, ikaw pala. Napadalaw ka. Bakit naman ganyan ang apo ko? Tingnan mo nga ang itsura. Ano ba naman ito? Pinapabayaan mo ang apo ko sa lupa. Tingnan mo nga ang kuko niya. Ang dumi-dumi. Hayaan mo lang siya. Abay, naglalaro lang naman ng bata at walang ginagawang mali. Anong hayaan? Kaya ganyan kayo kahirap eh. Wala kayong mga disiplina. Walang kalinisan. Hindi ko ganyan pinalaki ang mga anak ko. Alam mo ba kung anong sakit ang makukuha niya dyan? Abay kung sa bahay lang namin eh, hindi siya makakahawak ng mga ganyang lupa. Marmol ang mga hahawakan niyan. Mama, huwag niyo naman ho sanang sinisigawan si nanay. Ako po ang nagsabi kay John na maglaro siya sa labas. Ikaw? Abay hindi ka ba nag-iisip? Nakapagtapos ka pa naman. Ang dumi-dumi na niya. Kapag nagkasakit yan, may magagawa ka pa ba ha? Napakapabaya mo namang ina. Bakit mo hinahayaan ang anak mo sa lupa? Bata pa naman siya, ma. Natural lang na maglaro siya dyan. Isa pa, mas maganda naman hong na-expose siya sa mga ganyan para hindi siya maging maselan. Ay, nako, tignan mo nga yung anak mo. Pinapalakad mo sa lupa. Apo ko rin yan. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga tao kapag nakita siyang ganyan? Sasabihin na apo ng mayaman pero ganyan kadumi. Lupa lang naman po yan, Mama. Wala naman pong masamang mangyayari sa kanya. At saka kung iisipin niyo yung mga sasabihin ng tao, sabihin niyo na lang ho na kami ang may gawa niyan. Ay nako, anong lupa lang ang sinasabi mo? Ang dumi kaya niyan. Hindi ganyan ang buhay na kinalakihan ni Nico para sabihin ko sa'yo. Ganito ba ang pagpapalaking gusto mo sa kanya, ha? Lumaki rin naman po ako na naglalaro sa labas. Pero tignan niyo ako ngayon. Hindi naman po dyan nakasalalay ang magiging future namin. O ang magiging future ng anak ko. Hindi ka naman mayaman. Kaya hindi mo alam kung anong sinasabi ko. Ay naku, nakakailang sabi na ako na i-stress na ako sa'yo. Itayo mo nga siya dyan at hugasan na. Paliguan mo. Natahimik sila Aling Ine at Rhea matapos ang mga sinabi ni Trising. Natigilan si John sa paglalaro at agad na tumakbo papunta sa ina. Kumapit sa damit nito habang hinahaplos ni Ine ang ulo ng bata. Habang tahimik ang dalawa,
Patuloy namang nagsasalita si Trising. Sinusuri ang paligid ng bahay at halatang hindi matanggap ang simpleng pamumuhay nila. Sa gitna ng maliit na bakuran na yon, ramdam ang tensyon habang pinipili ni Ine na manatiling tahimik upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Tignan nyo nga ang paligid nyo, lupa ang sahig, yero ang bubong, tapos butas-butas pa. Paano mo papalakihin ng maayos ang anak mo rito? Sinabi ko naman kasi sa inyo na doon na kayo sa bahay tumira. Mas gusto po namin dito. Simple lang ang buhay dito pero hindi naman ho kami nagkukulang. Isa pa, mas okay po kami na ganito lang. Komportable naman po kami. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang gusto kong sabihin? Huwag mong sanayin ang anak mo sa ganito, Rhea. Wala ka bang pangarap para sa kanya? Ayaw mo ba siyang bigyan ng marangyang buhay? Hindi lang siya, pati si Nico. Nadadamay na rin dyan sa pag-iisip mong ganyan. Kaya namin mas gusto dito, Ma, para sa kapayapaan ng pamilya namin at para na rin ho sa malayang paglaki ni Jan. Dito, wala hong nagsasabi sa kanya ng dapat at hindi. Hinahayaan ho namin siyang mag-explore at ginagabayan na lang ho namin para mas matuto siya. Ay nako! Wala ka bang alam sa buhay na ibinigay ng asawa ko para kay Nico? Lahat ng pinaghirapan niya sa abroad, napupunta para saan? Para patirahin ang anak at apo ko sa tabi ng riles. Hindi ako papayag ng ganon. Mahalaga ho ang pagmamahalan, respeto at kaligayahan ng anak namin, hindi ng kung anong material na bagay. Ayaw namin siyang lumaki na impulsive dahil alam niyang may pera kami. Gusto naming lumaki siyang malaya at masaya, kahit simple lang yung buhay namin. Ayokong naghahangad siya ng malaki. Apo ko rin naman yan at para sa akin, ang marangyang buhay ang tama para sa kanya. Para sa kanila ng anak ko. Naasawa ko na po ngayon at hayaan niyo ho, makakarating kay Nico ang nangyaring to. Sandaling natahimik ang lahat. Nakatitig si Trising sa paligid ng bahay. Halatang hindi niya matanggap ang simpleng pamumuhay ng mag-ina. Pagkatapos lang ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumabas ng walang imik. Makalipas ang ilang araw, sinabi na ni Rhea kay Nico ang buong pangyayari. Mula sa galit at pangmamaliit ni Trising hanggang sa pakiramdam ni Jan sa gitna ng sitwasyon na tila ba natakot sa sarili niyang lola. Ay nako, si mama talaga. Ilang beses na ba nating nasabi yan sa kanya? Para namang hindi siya lumaking mahirap. Dahil sa ginawa niya parang nawawalan na ako ng respeto sa kanya. Pinagkatiwala ko pa naman sa kanya yung binyag ni Jan. Ano? Bakit mo naman siya hinayaang mag-asikaso noon? Tayo ang magulang, tayo dapat ang mag-aasikaso. Ang kulit-kulit kasi niya eh. Gusto daw kasi niyang siya ang maghahanda ng lahat. Pero sinabi ko naman na yung tungkol sa mga ninong at ninang ni Jan, hindi niya pwedeng pakialaman yun. Tayo ang namili sa mga yun. Ay, wag lang sana siyang gagawa ng eksena doon. Binyag at birthday ng anak natin yon. Kaya dapat ang atensyon sa bata lang. Hindi ko alam kung makakapunta si nanay doon eh. Ako na lang ang kakausap kay nanay ini. Alam ko makikinig yon. Para naman sa apo niya eh. Oh, bakit? May problema ba? Wala naman. Hindi ko lang makalimutan yung sinabi ni Mama Trising. Wala daw akong alam sa pagpapalaki sa sarili kong anak. Parang gusto niyang sabihin na kapag mahirap, wala nang lugar sa mundong to. Baka kailangan lang talaga nating maging malinaw sa kanya. Hindi pwede na palagi siyang nanghihimasok sa buhay natin at sa pagpapalaki kay Jan. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano pa, ha? Natatempa ko kapag ganyan ang itsura mo eh. Ano ka ba? Seryoso yung pinag-uusapan natin tapos gumaganyan ka. Mamaya marinig ka ni nanay eh. Kita mo, namumula ka na. Paano ikaw? Ay naku. Makalipas lang ang ilang buwan, maagang nagsimula ang ingay sa isang malaking resort. May malawak na garden yon, may swimming pool sa gitna,
at may malaking function hall na puno ng mga dekorasyon. Makulay ang mga lobo, may blue at gold na backdrop kung saan nakasulat roon ng pangalan ni John. May malalaking mesa ng pagkain sa gilid. Nandoon ang lechon na bagong hiwa lang, iba't ibang seafood, pasta, barbecue, cake, cupcakes at kung ano-ano pa. Halatang pinagkagastusan. Akala ko ba simple lang, Nico? Bakit ganito? Sobrang garbo naman. Hindi naman kailangan na ganito eh. Hindi ko alam kay Mama. Siya ang nag-ayos ng lahat ng to eh. Siya ang nagdesisyon kung paano ang tema. Hindi ko na rin nakontrol ang lahat eh. Hindi pwede na ganito lagi. Nag-usap na tayo, hindi ba? Hindi natin papalakihin sa marangyang buhay ang anak natin. Alam ko, pero hayaan na muna natin to. Nandito na eh. Wala tayong magagawa pa. Hayaan mo na lang muna na mag-enjoy yung anak natin. Oo na, sige. Para kay John. Pero ayokong mauulit to ha. Tayo ang magulang. Tayo ang dapat masusunod para sa anak natin. Hindi ibang tao. Hindi sa kung sino. Oo. Hindi na talaga mauulit to. Sisiguraduhin ko yun sa'yo. O paano? Tara na. Maupo na tayo. Nay, halina po kayo. Sige. Pero pwede bang doon na lang ako sa may gilid? Hindi kasi ako sanay sa ganito eh. Ayoko nang pinagtitinginan. Para bang nanliliit ako kapag kaganon. Opo, sige. Kung saan kayo komportable. Tara na po. Abala ang mga bisita noon sa pagkuha ng pagkain, pagkuha ng litrato at pakikipagkwentuhan. May mga kamag-anak na galing pa sa ibang barangay. May ilang kapitbahay na inimbitahan ni Tracing para mas maraming makakita ng handaan. Sa isang mesa malapit sa gilid ng hall, tahimik na nakaupo ron si Aling Ine. Simple lang ang suot niya, blouse at palda na binili ni Rhea para sa kanya. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng lugar kaya medyo alangan ang pagkilos niya. Tinitignan niya ang paligid na parang hindi niya alam kung saan siya titingin. Kapag may nakakasalubong ng tingin, agad siyang umiiwas. Katabi niya noon si Rhea, hawak ang anak niyang si John. Nay, kumuha pa po kayo ng pagkain. Huwag po kayong mahiya, marami pong handa. Kumuha na ako kanina, ayos na ito. Hindi naman din ako malakas kumain. Masaya na ako na nakikita ko kayong masaya. At si John, nakikita kong nag-i-enjoy talaga rito. Ano ba naman kayo? Huwag na kayong mahiya. Minsan lang naman po ito, kaya dapat ine-enjoy nyo na rin. Ayos lang. Huwag mo kong isipin. Masaya at nag-i-enjoy akong makita kayo na nakakaranas ng ganito ang apo ko. Ay naku, kayo talaga. Amina, ako na lang ang kukuha ng pagkain nyo. Hindi naman kayo mabubusog dyan sa kinuha nyo eh. Ano ka ba anak? Hindi na. Tama na ito. Hindi ko rin naman mauubos kapag dinagdagan mo pa. Masasayang lang. Nanay talaga. Basta kapag may gusto kayo, sabihan nyo ako kaagad ha. Huwag kayong mahihiya. Oo, sige anak. Huwag mo kong alalahanin. Asikasuhin mo lang yung mga bisita nyo. Sige na. Huwag kang dito punta ng punta. Kaya ko naman ang sarili ko. Sige po. Mag-enjoy din po kayo ha. Oo na, sige na. Baka sabihin pang nagpapa-importante ako eh. Nay, hindi naman po sa ganoon. Natural lang din naman na aasikasuhin kita dito. Sa kabilang mesa naman, nakaupo si Tracing kasama ang ilang mga kaibigan niya. Panay ang puri nila rito. Tuwang-tuwa naman si Tracing sa mga natatanggap na salita. Maya-maya, tinawag ng host ang atensyon ng lahat at tinawag ang mga kapamilya. Unang tinawag si Tracing. Tumayo siya na may kumpiyansa. Kinuha ang mikropono. Naglakad sa gitna ng gate na parang sanay na sa ganitong eksena. O talagang pinaghandaan niya lang. Una sa lahat, salamat sa pagpunta nyo sa espesyal na araw ng apo ko. Matagal ko tong pinaghandaan. Abay kinulit ko pa nga yang si Nico para akong maghanda rito.
Gusto ko kasing maging memorable ang araw na to para kay Jan. Alam kong espesyal ang araw na to para sa apo ko. Kaya naman ginawa ko talaga ang lahat para maging maganda ang selebrasyon na to. Pinili ko ang lugar na to. Dahil maganda, malawak, at bukod sa mamahalin, lahat kayo ay maa-accommodate nila. Masarap din ang pagkain at ang dekorasyon ay maganda. Alam ko rin naman na may ilan sa inyo na hindi sanay sa ganitong handaan, hindi ba? Pero okay lang naman yan. Ngayon ay makakatikim na rin kayo ng mga pagkaing pang mayayaman. Hindi ba, Ine? Tama naman ako. Ano bang sinasabi niya, Nico? Minamaliit niya bang nanay ko sa harap ng lahat? Kumalma ka muna. Huwag tayong gumawa ng gulo. Pakiusap lang. Siya ang gumagawa ng gulo. Narinig mo ba kung anong sinasabi niya? Pang-iinsulto yun. Oo, alam ko at naiinis din ako. Pero wag natin sirain ang araw na to. Pagkatapos nito, kapag wala ng mga bisita, tsaka natin kausapin si mama. Pwisit. Kung bakit kasi siya pang naging mama mo. Nakakainis. Kalma. Wag mong sirain ang mood mo dahil lang sa kanya. Alalahanin mo, birthday to ng anak natin. Nakakainis kasi. Pwede naman na magyabang siya, magpasikat ng walang tinatapakang tao. Hindi yung ganyan. Pasensya ka na. Hindi ikaw siya, kaya huwag kang humingi ng pasensya sa akin. Kita mo, nakatingin ng lahat kay nanay. Yun lang. Maraming salamat sa pagdalo nyo. Yung mga regalo nyo pala, pakilagay na ron sa may gilid at isa-isa naming bubuksan yan mamaya. May ilang mga bisita ang napatingin kay Aling Ine. Habang ang iba naman ay nagkatinginan, halatang hindi komportable sa mga naririnig nila. Namula ang mukha ni Aling Ine at bahagyang napayuko. Dahan-dahang ibinaba ang tingin sa plato. Ngunit hindi pa rin humihinto si Trising. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Rinig na rinig ang boses niya sa paligid. Habang ramdam naman ni Ine ang bigat ng tensyon at kahihiyang natatamasa. Sa totoo lang, hindi naman biro ang maghanda ng ganitong klaseng event. May mga taong gustong magkaroon ng ambag, pero wala naman talagang kakayahan. Pero syempre, welcome pa rin naman kayo rito dahil pamilya rin naman kayo. Yun lang, happy birthday Jan, apo. Sana mag-enjoy ka sa hinanda ng lola sa'yo. Grabe, anong gusto niyang palabasin ha? Siya nga tong nangulit sa'yo para maging abala dito. Hindi ko alam kung bakit niya kailangang sabihin yon. Kung alam ko lang na ganito yung gagawin niya, hindi ko na siya hinayaan sa gusto niya. Pinahiya niya sa harap ng lahat ang nanay ko. Wag mo kong sisisihin kung magagalit ako sa mama mo. Naiintindihan kita. Kakausapin ko siya mamaya. Hindi ko rin pwedeng palampasin ang ginawa niyang to. Sumusobra na si mama. Alam ko naman na hindi niya talaga tanggap ang tulad ko bilang asawa mo. Pero hindi niya pwedeng gawin to sa nanay ko. Okay lang na akong laitin niya, pero ibang usapan na kapag dating sa nanay ko. Alam ko, kaya ako nang bahala. Ako nang kakausap sa kanya. Siguraduhin mo lang, Nico, dahil kapag ako hindi na nakapagtimpi, mababastos ko na talaga siya. At pasensyahan na lang tayo kung anong masasabi ko sa kanya. Oo, sige. Huwag naman na sanang umabot sa ganon. Kaya pagsabihan mo yan. Dahil buntis pa lang ako, nagtitimpi na ako sa kanya. Hindi kaagad nagpalakpakan ng mga tao matapos ang pagsasalita ni Trising. Sa mesa ni Rhea, naninigas na siya sa upuan. Mahigpit ang hawak ni Nico sa kamay nito. Ramdam niya ang init ng mukha niya sa hiya at galit. Napapailing na lang habang nakatitig sa ina. Habang si Rhea naman halos nang gigigil na. Sa kabilang mesa, tahimik lang si Aling Ine. Hindi siya tumitingin sa kahit sino. Dahan-dahan niyang kinuha ang kutsara at kumuha ng konting pagkain. Umakto siya na parang walang naririnig. Pero ang mga kamay niya nanginginig na.
Sa stage naman, ibinalik na ni Tracing ang mikropono sa host. Ngumiti pa rin siya na parang walang maling sinabi. Ngayon, damhin mo ang bigat ng kapalit ng anak ko na pinakasalan ng anak mo. Tiisin mo ang hirap para mapabilang sa pamilya namin. Ang mga tulad niyong hampas lupa, hindi dapat napapabilang. Alam kong hindi ako nabibilang sa lugar na ito. At ganito ang pinakaayaw ko. Di bali lang mahirap lang kami, basta may respeto naman kami sa kapwa. Kaysa sa mayaman na puro perang nakikita. Nay, ayos lang ba kayo? Pasensya na ho sa sinabi ni Mama ha. Pasensya na ho dun sa ginawa niya. Hindi ko po alam na ganun ang gagawin niya eh. Huwag mong akuin ang pagkakamaling hindi naman sa'yo, iho. Ayos lang ako. Baliwala naman sa akin yon. Nag-aalala ho kasi si Rhea sa inyo. Kanina pa niya kayo iniisip eh. Gusto na nga pong umuwi. Nagagalit na rin siya sa mama ko. Ay, ang batang yun talaga. Sabihin mo sa kanya, ayos lang ako. At hindi ako apektado ha. Huwag ka mo siyang mag-alala. Sige po, sasabihin ko po. Konting tiis na lang din ho ah. Pasensya na po talaga kayo. Ano ka ba? Sinabi ko naman na sa'yo, hindi ba? Hindi mo kasalanan ang kasalanan ng iba. Kaya hindi ka dapat humihingi ng tawad. Pero mama ko po yun eh. Parehong dugo po ang meron kami. Oo, pero hindi naman kayo pareho ng ugali. Yun ang tatandaan mo. Hindi kayo pareho ng pagkatao. Lumipas ang ilang buwan. Nagkasakit si John. May mataas na lagnat at ubo na ikinababahala ni Reyna at Aling Ine. Pagbalita kay Tracing, agad siyang nagmadaling pumunta sa bahay ng balae. Halata sa kanyang kilos ang pagmamadali at pagkabahala. Ngunit kasabay nito ay ang hindi nawawalang ugali ng pagmamalaki at pangmamaliit. Sabi ko na nga kasi sa inyo na doon na kayo tumira sa bahay. Malinis ron, hindi tulad dito sa tabi ng Riles. Mausok, siksikan ng mga bahay. Okay lang po kami dito. Sadyang uso lang po ang ubo ngayon. Nahawa lang naman po si Jan kay Nico. Hindi pa rin ako kumbinsido dyan sa sinasabi mo. Hindi talaga lalakas ang batang yan kung ganito ang paligid niya. Lagi lang siyang magkakasakit. Mama, tama na po. Sinabi ko naman na sa inyo na dito kami titira. Huwag nyo nang ipilit pa kung anong gusto nyo. Anak, iniisip ko lang naman ang apo ko. Tsaka, mas maganda ang kinabukasan niya kung sa maayos na bahay siya lalaki. O kaya hanggang sa gumaling na lang siya. Ano, Rhea? Pwede naman tayong dumalaw kay Nanay Ine kahit na doon muna tayo. Hindi. Dito lang tayo at walang aalis. Kung gusto mo, ikaw ang umuwi kasama ng mama mo. Para naman sa bata yung sinasabi ko. Ano, isasawalang bahala mo na lang ba siya dahil dyan sa pride at galit mo? Hindi ko iuuwi ang anak ko sa bahay na yon. Oo at malaki. Maraming pagkain. Pero walang kalinga at pagmamahal. Puro pagmamalaki at pangmamaliit sa kapwa. Nauwi sa maliit na pagtatalo yon ng mag-asawa. Isang hapon, biglang dumating si Tracing sa bahay ni na Aling Ine. Katatapos lang maglaro ni Jan sa labas at nakaupo ito sa maliit na bangko sa tabi ng pinto habang kumakain ng biskwit. Pagdating ng sasakyan sa tapat ng bahay, agad bumaba si Tracing. Maayos ang suot niya, may sunglasses pa na nakasabit sa ulo at may hawak na handbag. Lumabas si Aling Ine mula sa bahay. Tracing, napadaan ka. May lakad ka yata. Isasama ko muna ang apo ko. Ipapasyal ko siya sa mall. Kagagaling niya lang, hindi ba? At bibilhan ko siya ng mga damit. At kung anong mga gusto niyang laruan. Halika na, magbihis ka. Aalis tayo. Ayoko. Lola Ine, ayokong sumama. Ano? Anong ayaw mo? Halika na. Ayaw mo ba ng mga laruan? Pupunta tayo sa mall. Madaming mabibili doon. Maraming pagkain. Ayoko nga po.
Ayokong sumama sa inyo. Si Lola Ini lang ang gusto ko. Ano ba to, Ine? Bakit ganyan ang apo ko? Parang takot at ilag na ilag sa akin. Bakit ayaw niyang sumama? Hindi naman siguro siya natatakot sa'yo. Sanay lang siya na ako ang laging kasama. Hindi ka naman madalas nakikita ng bata, hindi ba? Ayun na nga ba kasi ang sinasabi ko? Parang ako patuloy ang masamang tao rito. Nasasanay kasi yan sa hirap. Sige na nga, sumama ka na rin sa amin para sumama na siya. Nako, hindi na kailangan. Hindi ka talaga nag-iisip, ano? Sabagay, ano pa bang aasahan ko sa'yo? Kung hindi ka sasama, hindi ko siya madadala. Sandali lang naman tayong lalabas. Magmumod lang at kakain. Bibili ng mga damit at laruan. Lola, totoo ba yun? Sasama ka po? Oo na, sige. Ayaw mo naman kasing ikaw lang ang sumama. Kaya sige, sasamahan na kita. Hindi na tumanggi pa noon si Ine. Dahil hindi talaga makukuha ng balai niya ang apo hanggat hindi siya sumasama. Pagdating nila sa mall, halatang nanibago si Aling Ine. Maingat siyang naglakad habang hawak ang kamay ni Jan. Si Teresing naman ay dumiretso kaagad sa isang restaurant. Umupo sila sa isang mesa na may malambot na upuan. Habang hinihintay ang pagkain, palingalinga si Ine sa paligid. At hindi yon nakalagpas sa paningin ni Teresing. Ano, Ine? Naninibago ka? Maganda dito, hindi ba? Oo naman. Maayos nga rito. Malinis ang mga gamit nila at makikintabang plato. Ay naku, bihira ka lang siguro talagang makapunta sa ganito, ano? O baka naman, ngayon pa lang. Masasarap din ang mga pagkain dito. Hindi kagaya ng mga natitikman nyo sa tabi-tabi. Huwag mo naman sanang ikumpara pa ang mga yun rito. Talaga namang ibang-iba. Katulad na lang ng hindi ka pwedeng ikumpara sa akin, hindi ba? Dahil wala pa kayo sa talampakan namin. Ganito ang buhay ng may pera. Pinaparanas ko lang sa inyo. Hindi naman kailangan na ganito para maging masaya. Kahit simple lang ang pagkain, basta magkakasama ang pamilya, yon ang tunay na masaya. Nako, Ine, ganyan talagang mga sasabihin ng mga taong sanay sa hirap. Mga taong walang pangarap at walang direksyon sa buhay. Oh, ayan na pala ang pagkain. Kumuha lang kayo at magpakabusog dahil ngayon nyo lang matitikman ng mga yan. Ay, nako. Matabang naman itong pinagmamalaki ng pagkain ng mayayaman. Kakaunti lang naman rin ito. Tapos, ang mahal-mahal pa ng babayaran. Hindi na sumagot pa si Aling Ine. Bahagya lang siyang ngumiti at nagpatuloy sa pagkain. Samantala si Jan ay kumakain naman habang nakadikit sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, tumayo kaagad si Teresing. Dinala niya sila sa isang mamahalin na tindahan ng mga damit pambata. Kumuha siya ng napakaraming damit, t-shirt, pants, jacket at maging mga sapatos. Bagay na bagay ito sa apo ko. Jan, halika nga. Tignan mo to. Para magmukha kang maayos. Halika na. Ano ba? Ang arte-arte mo naman. Apo, kapag tinatawag ka ng lola mo, abay lumapit ka. Siya ang mama ng papa mo, kaya lola mo rin siya. O eto, sa'yo yan. Para naman hindi ka mukhang galing sa lansangan. Ay, salamat ha. Pero hindi naman kailangang bilhan mo pa ako. Sapat na yung sa apo ko lang. Halika nga dito sa akin, apo. Lumapit ka dito. Ano ba? Lumapit ka na. Napaka-arte mo namang bata ka, oo. Teresing, tama na yan. Ano ka ba? Huwag mong pilitin at baka umiyak pa. Pinapalaki mo siyang spoiled eh. Sinusunod niyo kung anong gusto. Hindi talaga kayo maaasahan kahit kailan. Bata pa siya. Abay, natural lang naman yan na matakot kapag sinisigawan. Sinisigawan? Aba, sinasabi ko lang naman kung anong totoo. Isa pa, pagdidisiplina yon. Hindi marunong sumunod sa sinasabi. Palibhasa, wala talaga akong maaasahan sa inyo. Puro kung ano-ano na lang ang tinuturo nyo dyan sa apo ko.
Paano aasenso ang batang yan kung ganyan kayo magpalaki, ha? Sige nga, gusto niyo bang magaya yan sa inyo? Pag-uwi nila sa bahay, halatang umiyak si Jan. Namumula ang mga mata niya at tahimik lang habang nakahawak sa kamay ni Aling Ine habang papasok sila ng bahay. Hindi nagtagal, umalis na rin si Trising at agad na umandar ang sasakyan niya palayo. Sa loob ng bahay, nakaupo lang si Jan sa sala. Nakayuko at hindi nagsasalita. Makalipas ang ilang minuto, napansin kaagad ni Rhea ang anak niya. Mula sa namumulang mata at tahimik nitong kilos, alam niyang kanina lang umiyak ang anak. Nay, may nangyari ba? Umiyak ba si Jan? Bakit parang namumugto yung mata niya? Oo. Nung pinilit ni Trising na lumapit sa kanya, ayun, umiyak. Ayaw niyang lapitan ng lola niya eh. Kaya ba pati kayo isinama? Oo, hindi kasi siya pupunta kung hindi ako sasama. Tignan mo nga, napakaraming pinamili ng biyanan mo. Abay, magagamit ba lahat yan ng apo ko? Kaya nga ho, hindi rin naman lahat yan maisusuot ni Jan. Problema kasi kay mama porque may pangbili. Bili ng bili. Hindi iniisip ang halaga ng pera. Sapat na sana yung 3 pares lang eh. Ganon naman talaga siguro kapag mayayaman, anak. Para bang mga aksayado. Hindi iniisip kung magagamit ba talaga ang mga pinamimili. Wala ba siyang sinabi sa inyo doon? Hindi ba niya kayo pinahiya, minaliit or ano? Hindi, anak. Sige, paano? Magbibihis na ako, ha? At nang makapagpahinga. Habay napagod ako doon sa paglalakad namin sa mall. Sige po. Huhugasan ko na lang din si Jana at nang makapagpahinga na rin. Ay, nako. Mainam na yung walang alam ang anak ko. Hindi baling ako na lang ang magtiis ng lahat. Ay, wag lang sila. Hindi na siya nagdagdag pa ng paliwanag. Hindi niya sinabi ang mga sinabi ni Trising sa kanya buong araw. Ayaw niyang mas lumala pa ang gulo sa pagitan ng pamilya nila. Isang gabi, tahimik noon sa maliit na sala nila Aling Ine. Nakaupo noon si Nico sa isang kahoy na upuan. Hawak ang cellphone habang nakayuko. Katabi niya si Rhea. Tahimik na pinapaypayan ang anak nilang si Jan na nakahiga sa sofa matapos nitong gumaling sa sakit. Dahil matapos makapag-mall, muli na naman itong inubo. Sa kabilang upuan, nakaupo naman ron si Trising. Nakaayos pa rin ang postura. Halata sa mukha niya ang seryosong pag-iisip. Mabuti pa, Nico, anak. Tanggapin mo na ang trabaho sa abroad para mas mabigyan mo ng magandang kinabukasan ng anak mo. Ma, napag-usapan na natin yan, hindi ba? Alam mo naman ang kondisyon. Maliit na sakripisyo lang naman ang gagawin mo. Mahirap talaga sa simula pero masasanay din naman kayo. Kita mo kami ng papa mo. Ano bang maliit ang sinasabi niyo, ma? Magpapakasal ako doon sa ibang babae para maging citizen. Alam mo naman yan. Ma, may pamilya ako rito at hindi ko magagawa yon kay Rhea. Sinasabi mo lang yan dahil nakaharap yang si Rhea. Pero isipin mo ang anak mo, ang kinabukasan niya. Hindi po pwede ang gusto nyo. Kung gagawin ni Nico yun, para na rin niyang sinira ang pamilya namin. Sino naman pong tangang asawang papayag sa gusto nyong mangyari? Tumahimik ka nga. Wala ka pang naitutulong sa buhay ng anak ko. Pinagmamalaki mo yung trabaho mo. Aba, mas malaki ang sasahurin ni Nico sa ibang bansa. Iyon ang isipin mo. Isipin mo yung kinabukasan ng anak nyo. Ma, tama na. Hindi ko gagawin ang gusto nyo. Anak, kung gusto mong gumanda ang buhay ni Jan, habay gawin mo to. Hindi lang pamilya mo ang maiaangat mo. Makakatulong ka rin sa akin at maging kay Balae. Tignan mo nga ang bahay nyo dito. Ganito na lang ba ang gusto nyong maging bahay habang buhay? Ayaw nyo ba na magkaroon ng magandang bahay? Ma, hindi naman po tama na sirain ang pamilya namin para lang sa pera. Pera ba ka mo? Akala mo ba maliit na bagay lang yan? Kapag may pera, lahat makukuha mo na. Mas magiging masaya ang buhay nyo. Hindi ko po siya pipilitin na magpakasal sa iba
para lang magkaroon kami ng maraming pera. Hindi po pera ang habol ko kay Nico simula pa lang. Sinabi ko na sa iyo yon at naging malinaw ako noong pinakilala ko ni Nico sa inyo. Hindi ko po kayang gawin yon sa sarili ko, kay Rhea at sa anak ko. Ayokong iwan si Rhea at si Jan para lang sa gandang kondisyon. Kaya tumigil na kayo, ma. Wala na tayong dapat pag-usapan pa sa ganyan. Balae, huwag ka sanang makialam sa buhay ng mag-asawa. Ano bang sinasabi mo? Sino ka ba para magsabi ng ganyan sa akin, ha? Iniisip ko lang naman ang kinabukasan ng apo ko. Hindi pera ang magpapasaya sa pamilya at hindi tama na sirain mo ang pagsasama nila para lang matupad ang gusto mo. Kung ayaw niyong sundin ang sinasabi ko, tandaan mo to, Nico. Wala kang mamanahin sa amin. Ipapaintindi ko sa'yo na dapat mong gawin ang sinasabi ko. Gagawa ko ng paraan para makita mo kung anong tama at ang tama kung anong sinasabi ko. Iyon ang makakatulong sa inyo. Nakayuko na si Nico noon. Halatang nasasaktan sa sinasabi ng ina. Si Rhea naman, mahigpit na yakap ang anak niya. Gabing-gabi na noon, tahimik na ang paligid. Sa likod ng maliit na bahay, may dalang maliit na pala si Aling Ine. Dahan-dahan siyang lumakad sa gilid ng bakuran kung saan may lupa na medyo malambot. Tahimik niyang tinignan ang paligid. Parang sinisiguro na wala nang ibang gising sa bahay. Sa loob naman, mahimbing nang natutulog sina Rhea, Nico at ang batang si Jan. Huminga ng malalim si Ine bago siya yumuko at nagsimulang maghukay ng maliit na butas sa lupa. Sapat para maitago ang isang papel. Nang matapos ang butas, inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na piraso ng papel. May hawak din siyang ballpen. Sa ilalim ng ilaw na nanggagaling sa bintana ng bahay, maingat niyang isinulat ang pangalan ni Trising. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang papel sa loob ng butas. Hindi ko hahayaan na may gagawin ka pang ibang ikakasira nila. Silaw ka na sa pera at hindi mo na naiisip ang damdamin nila. Ang mga insektong ito ang bahala na sa'yo. Sana'y matauhan ka, Trising, at sana tigilan mo na ang mag-asawa. Aling Ine, abay gabing-gabi na. Ngayon ka pa ba nagsisiga dyan? Mamaya may makakita sa'yo. May patay na daga kasi akong nakita sa may kusina. Kaya ito, sinunog ko na. Baka kasi umamoy pa eh. Sige ho. Dalian nyo na lang ha. Kapag may nakakita ng usok na yan baka ma-report pa kayo. Malaki pa naman ang multa. Oo, sige. Salamat sa paalala. Nakatitig lang si Aling Ine noon sa may butas habang unti-unting nasusunog ang papel. Habang gumagalaw ang mga insekto sa paligid nito. Pagkatapos masunog ng papel, tinabunan niya ulit ng lupa ang butas. Kinabukasan, maaga pa lang nagising na si Trising. Mainit ang pakiramdam niya, kaya kahit naka-aircon ng kwarto, pinagpapawisan pa rin siya. Ang weird naman netong pakiramdam ko. Bakit ba init na init ako? Nakabukas naman ang aircon. Ay! Bakit ba ganito ang nararamdaman ko? Nida! Asan ka ba, Nida? Yes po, ma'am. May kailangan po ba kayo? Nasaan ang mga tissue? Bakit wala man lang ni isang nandito sa may kwarto ko? Naku, hindi po siguro nalagyan. Kukuha na lang po ako kaagad. Ay, naku naman. Alam nyo naman na sana ang pangangailangan ko. Para kayong mga manikang disusi. Lahat na lang ay kailangan pang sabihin sa inyo. Sige na, kumilos ka na. Bumangon si Trising at dumiretso sa banyo. Habang umiihi, napansin niya na parang may maliit na bagay na nahulog sa sahig. Tumingin siya pababa. Isang maliit na itim na insekto ang gumagalaw ron. Napakunot ang noo niya. Pinatay niya yon gamit ang tsinelas. Paglabas niya ng banyo, nagpunta na siya sa kusina. Muli siyang napahinto. Sa ibabaw ng lababo, may isa na namang insektong gumagapang. Ay nako!
Kailangan ko na yatang magpa-spray dito. Dumadami na ang mga insekto. Hindi na yata ito nalilinis ng maayos. Aray ko, ano ba yan? Ang kate! Nida! Oh, ma'am, ano po yon? Tumawag ka nga ng cleaners, ano? Hindi na nalilinis ng maayos ang bahay. Ilang insekto na ang napapatay ko. Aba, ay, ayun na naman oh. Meron na naman. Habulin mo. Teka, ay, alis. Huwag mo akong sundan, buisit ka. Ma'am, parang sa inyo po nang gagaling. Nahuhulog po sa kung saan dyan sa inyo. Ano bang sinasabi mo? Anong sa akin nang gagaling? Ano ko? Pugad ng mga insekto. Tignan niyo po. Ayan oh, meron na naman kung nasaan kayo. Kinabukasan, may napansin na siya sa salamin. Namamagana ang labi niya. Hinawakan niya yon. Pagkatapos ay napansin niyang may maliit na sugat sa gilid nito. Para bang may kumakagat at nakaumbok. Pero hindi pa doon natapos yon. Kinagabihan, nagsimula siyang makaramdam ng kakaibang sakit sa tenga. Ilang minuto siyang nakaupo sa kama habang pinipisil ang tenga niya. Pero kinabukasan, lumala ang pakiramdam niya. Habang nakatayo siya sa harap ng salamin ng banyo, bigla siyang nakaramdam na may gumagapang sa loob ng tenga niya. Napaatras siya. Bigla niyang itinagilid ang ulo at doon niya nakita ang isang maliit na insektong gumagapang palabas mula sa tenga niya. Aray ko ah! Parang may gumagalaw. Ang sakit ng tenga ko. Ay nako, napakasakit talaga. Ano ba tong nangyayari sa akin? Una yung labi ko, ngayon ay eto naman. Aray ko, ang sakit talaga. Ano ba yun? Aray! Ay, may insekto. Bakit nagkaroon ng ganito ang tenga ko? Sinasabi ko na nga ba, hindi na talaga malinis ang bahay na to. Halos manginig ang katawan niya sa takot. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari yon. Ngunit sa loob lang ng ilang segundo, nakatayo lang siya ron, nanginginig habang nakatingin sa maliit na insektong gumagapang sa sahig. Ilang linggo ang lumipas mula nang magsimula ang kakaibang nangyayari kay Trising. Madalas na siyang nagkukulong sa loob ng bahay. Halos gabi-gabi balisa, para bang may kung anong iniisip. Isang gabi, mag-isa siyang nakaupo sa malaking sala ng bahay nila. Tahimik ang paligid. Nakatingin siya sa cellphone niya. Matagal niya tong tinitigan bago niya tuluyang pinindot ang pangalan ng asawa niya na noon ay nasa abroad pa rin. Hello, Rodel. Ako to si Trising. Kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nakakapag-usap. Hindi ka na tumatawag sa akin. Okay lang ako. Busy lang dito. Kaya hindi ako nakakapagsabi sa'yo. Uuwi ka ba ngayong taon, ha? Matagal ka na kasi naming hindi nakakasama. Trising, ano kasi, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano ba yun? Pinapakaba mo naman ako. Baka kung ano yan, ha? Sabihin mo na. May pamilya na ako rito. May asawa na akong iba dito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Paano? Bakit mo nagawa sa akin yun? Matagal na to. Hindi ko lang nasasabi sa'yo. May anak na rin kami. Hindi pwede yan. Kasalanan niyang ginawa mo. Kasal tayong dalawa. Hindi yan pwede. Hindi na rin ako uuwi dyan, Trising. May sakit ako. Nawalan na rin ako ng trabaho. Kaya wala na akong maipapadala pa sa'yo. Pasensya ka na. Napaupo si Trising sa sofa. Hindi na nakayanan ni Trising ang mga narinig. Nakatingin lang siya sa cellphone habang tumutulo ang luha sa pisngi. Kasabay ng sakit na nararamdaman niya, ang sakit ng pangyayari sa kanya. Ilang insekto ang lumalabas sa tenga niya, ilan din ang gumagapang sa katawan. Pero tila wala na siyang pakialam, para bang gumuho na ang mundo niya. Wala na akong dahilan pa. Sira na ang lahat. Paano
niya nagawa sa amin yun. Sa amin ng mga anak niya. Ma'am, naku, magsialis nga kayo. Bakit ang daming insekto dito? Ma'am, tumingin kayo sa akin. Ano po bang nangyayari, ma'am? Wala talagang nagtatagal sa mundong ito. Kahit ako, ito na siguro ang katapusan ko. Diyos ko, ang tenga nyo, puro dugo na. Ay, bakit may mga insekto? Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay ni Nico. Hindi na siya tumating na may yabang tulad ng dati. Tahimik lang siya habang kumakatok sa may pintuan. Si Rhea ang nagbukas. Nagulat pa nga ito nang makita ang biyanan. Namumugto ang mga mata. Saglit na nag-alinlangan si Rhea sa kinikilos ng biyanan. Pero tumabi na rin siya. Pagpasok ni Tracing sa maliit na sala, nakita niya si Nico na nag-aayos ng gamit. Napalingon ito. Tahimik lang naman si Tracing habang nakatayo sa gitna ng sala. Anak, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya ang nangyayari sa akin. Nagsabay-sabay na ang lahat. Bakit? Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba, ma? Iniwan na ako ng tatay mo. Tumawag siya sa akin. Ang sabi niya, may pamilya na siya ron. Hindi niya na ako mapapadalhan. At hindi na siya uuwi pa rito. May sakit na rin daw siya at wala na siyang trabaho. Ang dali niyong sabihin noon na magsakripisyo ko para sa pamilya namin. Para sa kinabukasan ni John. Tapos ngayong nalaman niyo kung anong ginawa ni Papa. Nasasaktan kayo. Hindi niyo kami iniisip noon kung pagsalitaan niyo sila para bang wala silang karapatang masaktan. Ngayon, haharap kayo sa amin ng ganyan. Alam ko, anak. Kaya nga nagsisisi na ako ngayon. Hindi ko naisip kung gaano kasakit yun para sa inyo. Nabulag ako eh. Nabulag ako ng pera. Yun na lang ang nasa isip ko noon dahil akala ko yun ang mahalaga. Kung ganun, hindi pala ako mahalaga sa inyo. Nakikita mo lang kung anong magiging bunga noon. Ganun ba? Kung anong maitutulong ko sa inyo kapag nagsasabi ka. Kung anong maibibigay ko sa inyo, yun ba ang mahalaga sa'yo? Hindi anak, hindi ganon. Totoo na iniisip ko ang kinabukasan ni John kaya ako yun sinabi sa'yo. Tama na, ma. Hindi ko na alam kung paniniwalaan pa ba kita. Nawalan na ako ng respeto at tiwala sa'yo. Kaya pakiusap, tigilan mo na kami. Tagos ang mga salitang yon ni Nico kay Tracing. Napayuko ito. Hindi siya sumagot. Unti-unti niyang naintindihan ng lahat ng mga ginawa niya. Ang mga sinabi niya noon. Ang mga taong nasaktan niya, hindi pala kayang bilhin ng pera. Hanggang sa biglang lumuhod si Tracing sa harap nilang lahat. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Pinahiya kita, Rhea. Sinaktan kita. Kahit wala ka namang ginagawang masama sa akin. Hindi ko anak. Patawad. Alam kong ramdam mo ang kakulangan ko sa'yo. At sa'yo, ine. Patawarin mo ako, Balae. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko at sa mga nasabi ko sa'yo. Ang mahalaga ngayon natuto ka na. Kung tunay ang paghingi mo ng tawad, panigurado ko, gagaling ka rin kaagad. Ano? Paano mo nalaman na may sakit ako? Kita ko dyan sa itsura mo. May bahid pa nga ng dugo yung tenga mo. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo akong lahat. Ma, tama na. Tumayo na po kayo dyan. Madudumihan po ang pantalon nyo. Naaawa ka sa kanya, Rhea. Matapos ang ginawa niya sa inyo. Wala siyang pakialam sa atin nun kung masira ang pamilya natin. Tapos ganyan mo pa siya pakikitunguhan. Alam ko hindi tama ang mga ginawa niya sa amin. Pero Nico, tignan mo naman kung anong kalagayan niya ngayon. Matitiis mo ba siya? Tsaka mukha namang nagsisisi talaga siya.
Ang bilis nyo namang mauto. Konting paawa lang, bibigay ka na. Hindi siya nagpapauto, iho. Nakikita lang ng asawa mo ang sinseridad ni Tracing. Isa pa, mama mo yan. Ikaw sana ang nakakaramdam kung nagsasabi pa siya ng totoo. Hindi ko na nga ho alam eh. Matapos ang lahat ng ginawa niya sa amin. Buksan mo lang ang puso mo. Alam kong mararamdaman mo. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nagbago si Tracing. Hindi na kasing taas ng tingin niya sa sarili tulad ng dati. Madalas na rin siyang pumunta sa maliit na bahay sa tabi ng Riles. Isang hapon, nakaupo siya sa sala habang nakikipaglaro kay John. Sa gilid ng sala nakaupo ron si Rhea at Nico. Nag-uusap habang pinapanood sila. Sa labas naman ng bahay, nakaupo si Aling Ines sa bangko habang umiinom ng kape. Lumapit sa kanya si Tracing at naupo sa tabi niya. Tahimik silang dalawa sandali. Pagkatapos, si Tracing ang unang nagsalita. Ine, ngayon ko lang naiintindihan. Akala ko noon, kapag malaki ang bahay, kapag marami kang pera, doon mo makukuha ang saya. Mali pala ako. Hindi pala sa laki ng bahay na susukat ang saya. Dito ko pa nakita yun sa inyo, sa simpleng pamumuhay nyo. Nagbago ka na nga talaga, Tracing. Naway tuluyan na yan at hindi ka na bumalik sa dati mong pag-uugali. Alam kong mawawala rin yung nararamdaman mo. Hay naku, oo nga. Nakakakilabot ang mga naranasan ko. Pero, nandito na ako nakikitulog sa inyo. Wala naman akong nararamdamang iba. Walang insekto na lumalabas sa tenga ko. Abay, totoo yun. Baka naman ginamit lang ang mga insektong yon para mapaintindi sa'yo ang mga bagay-bagay. Kita mo at nagbago ka. Ang masakit lang kinailangan mo pang makaranas ng ganon bago magbago. Ayun na nga. Oo, masasabi ko rin naman ngayon na nakatulong sa akin yon. Pero ayoko nang maranasan ulit yung sakit na yun, ha? Abay, hindi ko nakakayaning maulit pa yon. Kaya nga huwag ka nang babalik sa dati. Dahil kapag naulit yon, baka hindi na lang ganon ang maranasan mo. Huwag mo naman akong takutin ng ganyan, balae. Hanggang ngayon hindi pa rin ako komportable, ano? Nakikiramdam pa rin ako. Hindi naman kita tinatakot. Abay, binabalaan lang kita. O eto, langis yan ng nyog na dinasalan. Ipahid mo sa katawan mo kapag may makate o di kaya sa tenga mo kapag masakit. Ano namang maitutulong nito sa akin? Ay, basta. Galing pa yan sa magaling na albularyo. Subukan mo lang. Baka kung mapano pa ako rito, ha? Ipapahamak ba kita? Tsaka alam mo, may mga gamot ang mga albularyo na mas malakas pa sa kung ano mang nabibili mo sa botika. Nakakapagtaka pero gagana yan at mabisa. Kaya gamitin mo na para tuluyan ka na rin gumaling. Sige na nga. Pagkakatiwalaan kita rito, ha, balae. Pero kapag may nangyari sa akin, kilala mo naman ako. Oo, abay, kilala kitang mata pobre at matalak na balae. Grabe ka naman sa pagdidescribe mo sa akin. Abay, bakit hindi ba? Ngumiti na lang si Tracing. Ramdam niya ang gaan ng katawan at wala na rin siyang kakaibang nararanasan. Hindi na rin nagdudugo ang tenga niya at ang bibig niya naghihilom na rin ng tuluyan. Maaaring magbigay ang pera ng kaginhawahan, pero hindi nito kayang bilhin ng respeto, pagmamahal at tunay na samahan ng pamilya. Ang kwentong ito ay paalala lang na ang pera at magandang buhay ay hindi sapat para maging mabuting tao. Pwede kang maging mabuting tao kahit na mahirap ka lang. Huwag sana nating maliitin ang mga kapwa natin, lalo na kung dahil lang yon sa estado ng buhay nila. Dahil ang mga taong inaakala nating mababa ay sila pa palang magtuturo sa atin ng pinakamahalagang aral tungkol sa pagiging makatao. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito,
Mag-iwan po kayo ng likes and comments sa ibaba. Magre-reply po ako. Iisa-isahin ko po kayo. Hanggang dito na lang po. Kita-kits po sa susunod na kwento. Maraming salamat po.